Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako po ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayao. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent sa loob ng linggong ito. Para sa ating unang balita, walang kawala ang isang wanted person na may kasong rape sa isinagawang operasyon sa Zamboanga City. Patrolwoman Joyce Abiog sa report. Arestado ang isang top 10 most wanted person sa isinagawang law enforcement operation ng mga tao ng Zamboanga City Police Station 4 kasama ang Del Gallego MPS, Camarines Sur PPO, First SOU PNP Maritime Group at CIDMU SIU sa Barangay Talabaan, Zamboanga City. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na 19 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ang operasyon ay naging matagumpay sa bisa ng warrant of arrest sa kasong rape na inisyo ni Honorable Arniel A. Dating, Acting Presiding Judge, Branch 56 Regional Trial Court, 5th Judicial Region, Libmanan, Camarines Sur, dated February 3, 2025, na walang inirekomendang piyansa. Sa ngayon, ang nasabing suspect ay nasa kusodiya na ng Zamboanga City Police Station 4 para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Mula rito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Abiog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Abiog. Arestado ang 30 anyos na drug suspect sa isinagawang bypass operation ng Osamis City Police Station sa Misamis Occidental. Tinutukan niyan ni Patrolwoman Risa Sahonia. Arestado ang isang individual sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Osamis City PNP sa Barangay Baybay Triunfo, Osamis City, Misamis Occidental. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa, officer in charge ng Osamis City Police Station, ang suspect na si alias RR. Lalaki, 30 anyos, may live-in partner at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang drug bypass operation bandang alas 8 ng gabi ng mga operatiba ng Osamis City Police Station ay nasamsam ang 7 pakete ng hinihinalang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money at iba pang mga non-drug items. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Lisa Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Sahonia. Arestado ang drug suspect sa nagawang bypass operation ng mga otoridad sa Coronadal City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Braylin Jean Cabonilas.
Isang 60 anyos na magsasaka na aresto ng mga otoridad matapos mahuli sa isinagawang bypass operation kaugnay sa iligal na droga sa barangay San Jose, Coronadal City, nito lamang ika-Oktubre 3, 2025. Kinilala ang suspect na si alias Ray, may asawa at residente ng Barangay Zone 1, Coronadal City. Na-recover sa pag-iingat ng suspect ang dalawang heat-sealed transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na tinatayang may bigat na 25 grams na nagkakahalaga ng 170,000. Naaresto ang suspect sa pinagsanib puwersa ng Coronadal City Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit 12, katuwang ang 1st South Cotabato Provincial Mobile Force Company at South Cotabato Provincial Intelligence Unit 12. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Coronadal City Police Station ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang ating kapulisan sa pagpapaigting ng kampanya kontra iligal na droga sa bansa tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako po inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Brylin Jean Cabonilas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Cabonilas. Patay ang isang SK chairman at kanyang kapatid, habang sugatan naman ang responding pulis sa pamamaril sa Cotabato City. Patrolwoman Angela Bandarlipe sa report. Nasawi ang dalawang magkapatid habang sugatan naman ng isang pulis matapos ang pananambang sa Barangay Poblacion 5, Cotabato City nito lamang ika-4 na Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Jeben Imbungkayaw, City Director ng Cotabato City, ang magkapatid na nasawi na sina Prince Mohas Rafsanjani Matanog, isang SK chairman ng naturang lugar, Muammar Salvador Matanog, at isang pulis na si Patrolman Norsaiden Lagyali na siyang sugatan. Ayon sa ulat ng mga otoridad, binabaybay umano ng mga biktimang naturang lugar sakay na isang Toyota Race nang bigla na lamang umanong tambagan at pinagbabaril ng mga suspect na sakay naman na isang Honda XRM. Agad namang rumesponde ang naturang pulis sa crime scene na nagtamo ng tama ng bala matapos paputokan ng mga suspect. Kaagad namang dinala ang mga sugatan sa paggamutan upang malapatan ng paunang lunas. Samantala, 94 na basyo ng balang na-recover ng PNP SOCO sa crime scene. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng Cotabato City PNP para makakalap ng iba pang impormasyon at matukoy ang mga suspect sa likod ng pamamaril. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Bandarlipe. Samantala, mahigit 1 milyong piso halaga ng iligal na droga ang nakumpiska sa 3 lalaki sa isinagawang anti-illegal drug operation ng Regional Drug Enforcement Unit 6. Patrolwoman Julibel Albior, ibalita mo. Hindi na nakapalag sa mga kapulisan na 3 binata nang maaresto sa isinagawang bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Zone 15 Barangay Calaparan, Arevalo, Iloilo City, bandang madaling araw ng Biyernes nito lamang ika-3 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga nadakip na sina alias Miko, 22 anyos, itinuturing na main target, at magkapatid na sina alias Allen, 20 anyos, at alias Carl, 18 anyos pawang mga binata, at residente ng nasabing barangay. Ayon kay Police Major Marvin Villanueva, Deputy Chief ng RPDEU 6, nabilhan si alias Miko ng isang bulto ng hinihinalang shabu ng pulis na nagpanggap na pusher buyer gamit ang 12,000 pesos na marked money. Matapos ang transaksyon, na-recover pa sa kanya ang 2 sachet at 3 jumbo-size sachet ng shabu na nakalagay sa loob ng isang cellphone box sa kanyang silid. Nakuhanan din ng tig-1 sachet ng hinihinalang shabu ang magkapatid na alias Allen at alias Carl. Ayon pa kay Police Major Marvin Villanueva, 1 buwan nilang minanmanan ang aktibidad ng pangunahing suspect bago nilunsad ang operasyon. Lumalabas din sa investigasyon na posibleng ginagamit bilang drug den ang bahay ng pangunahing target kung saan umano iniiwan ng isang kaibigang nakilala lamang sa alias na Dave mula sa Zone 12 Calaparan ang supply ng illegal na droga. Tinatayang aabot sa humigit kumulang 170 gramo ang nakumpiskang hinihinalang shabu na may estimated standard drug price na 1,156,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Iloilo City Police Station 6 ang 3 suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165
o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay ng masusing trabaho at dedikasyon ng Iloilo PNP sa paglaban sa iligal na droga para sa mas ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Albior, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Albior. Matapos tumama ang malakas na lindol sa hilagang bahagi ng Cebu, nagsagawa ng relief operation ang Cebu PNP kasama at ibang bahagi ng ahensya ng pamahalaan para sa pamilyang naapektuhan ng lindol. Patrolwoman Flora May Azares sa report. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kasalukuyan po, andito po tayo ngayon sa Barangay Dakit, Bugo City, Cebu, kung saan ang ating kapulisan ay tumutulong sa pamimigay ng relief goods at magbigay ng seguridad sa mga apektadong residente. Matapos ang malakas na lindol na yumanig sa hilagang bahagi ng Cebu, agad na isinagawa ang relief operations upang tulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad sa Barangay Dakit, Bugo City, Cebu. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan katuwang ang Cebu Police Provincial Office, Bugo CPS, DSWD, barangay councils at iba pang volunteers ang mabilis na pamamahagi ng pagkain, inumin, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga residente na pansamantalang nakatira sa labas ng kanilang bahay. Kami po ay nakatuwang po dito bilang reactionary standby support force. At kasama po natin ngayon ang iba't ibang hanay ng gobyerno, ang mga galing DSWD, mga galing LGUs, ng mga barangay at ng mga city offices ng Bugo City. Dito po sa gymnasium na po ito ay kung saan tayo po ay tumutulong o nag-assist sa pamimigay ng mga ayuda sa ating mga nasalanta po na kababayan dito sa bayan ng Bugo. So kami din po ay nagpapasalamat sa lahat ng units na tumulong upang maging mapayapa at matagumpay ang ginawang pagtulong natin sa mga kababayan nating nasalanta. Ayon sa mga otoridad, prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga pamilyang nawala ng tahanan at kabuhayan. Tiniyak din ng mga otoridad na mahigpit na ipinatutupad ang seguridad upang maiwasan ang anumang insidente ng pananamantala, gaya ng looting sa mga apektadong lugar. Pasalamat ko sa mga kapulisan nga ning tabang sila pag nang atiman sa mga naigo sa linog diri sa Bugo City nga kanang daghan kayong mga mga tao nga nangamatay tungod sa linog. Nagpasalamat ko sa mga kapulisan, sa mga LGU, sa mga kanang kadagkuan rin sa Bugo o nagkalain-lain nga sila sila magpasagad kanamo sa pagtabang. O daghang salamat kaninyong tanan. Ang pagkakaisa ng mga ahensya ng gobyerno at komunidad ay nagsisilbing liwanag para sa Cebuanong biktima ng lindol na ngayon umaasang makabangon mula sa trahedya. Mula dito sa Bugo City, Cebu, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Azares. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa 3 high-value individual sa bypass operation ng mga otoridad sa Cainta, Rizal. Ang balita ay hatid ni Patrolwoman Jessie Chris Obrero. 3 high-value individuals ang naaresto sa isang matagumpay na buy-bust operation ng Cainta Municipal Police Station sa Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 320 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 2.1 million pesos. Kinilala ang mga sospek na sina alias Calef, 46 taong gulang operation manager ng isang security agency at residente ng Los Baños, Laguna. Alias Jam, 45 taong gulang, walang trabaho, taga Quezon City. At alias Nasser, 53 taong gulang, isang security guard mula sa Pandi, Bulacan. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga nasamsam na ebidensya ang 7 pakete ng hinihinalang shabu, isang slim bag, mark at budol money, karagdagang 1,000 pesos drug money at isang sasakyan.
Ang operasyon ay naisagawa sa pakikipagtulungan sa PDEA. Ang mga sospek ay isinasailalim sa drug test at kasalukuyang nasa kustodiya ng Cainta Custodial Facility. Sila ay sasampahan ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy ang pinaigting ng kampanya ng Rizal PNP laban sa ilegal na droga upang masigurong ligtas at payapa ang nasabing lalawigan. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jessicris S. Obrero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolman Obrero, sa pinalakas na kampanya laban sa insurhensya ng Philippine National Police. 26 na miyembro ng Communist Terrorist Group at Communist Front Organization ang voluntaryong sumuko sa Police Regional Office 1. Tinutukan niya ni Police Corporal Mark Anthony Pico. Patuloy na nararamdaman ang epekto ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan para sa kapayapaan sa Ilocos Region matapos na 26 na kasapi ng Communist Terrorist Group at mga kaugnay na organisasyon ang sumuko sa Police Regional Office 1 nitong buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa bilang na ito, 2 ay mga aktibong kasapi ng CTG, 3 ay New People's Army sa mga baryo, 18 ay miyembro ng Communist Front Organizations, 2 ang CFO supporters, at 1 naman ang Underground Mass Organization member. Isinuko rin ng mga dating rebelde ang 4 na piraso ng iba't ibang uri ng baril at 1 pampasabog. Ayon kay Police Brigadier General Dendo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, patuloy ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ang PRO-1 ay mananatiling matatag sa pangakong pangangalagaan ang estado ng matatag na panloob na kapayapaan at seguridad. Patuloy naming isusulong ang walang humpay na adhikain tungo sa kapayapaan upang matiyak na ang bawat mamamayan ay mamumuhay ng ligtas sa ilalim ng bagong Pilipinas. Pahayag ni Police Brigadier General Reyes. Ang naturang tagumpay ay bunga ng mas pinagtibay na kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at mga mamamayan na patuloy na nagtutulungan upang tuluyang wakasan ang insurhensiya sa rehiyon, kung saan ang kapulisan ay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Police Corporal Pico. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob po ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita bilang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Mula po rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Deao, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.